Isang nakabibinging angil ng preno. Isang malakas na kalabog. Iyon ang mga huling tunog na narinig ni Alena bago bumaliktad ang kanyang mundo. Kasabay ng pagtilapon ng mainit na sabaw ng lugaw sa kanyang mga braso ay ang pagbagsak ng kanyang puso. Ang lahat ng pinaghirapan niya sa buong maghapon, ang bawat patak ng pawis, ang bawat dasal na sana ay may bumili, ay naglaho sa isang iglap, kumalat na parang puting-putik sa basang kalsada. Ano ba? Hindi ka ba tumitingin sa dinadaanan mo? Isang galit at dominanteng boses ng lalaki ang bumasag sa kanyang pagkatulala. Nanginginig na itinaas ni Alena ang kanyang paningin mula sa nasirang kariton at natapong kaldero. Ang sakit ng paso sa kanyang balat ay wala sa sakit na nararamdaman niya sa kanyang dibdib. Isang mamahaling itim na kotse ang nakaparada ilang pulgada lang mula sa kanya, makintab at tila walang bahid kahit sa gitna ng ambon. Mula rito ay bumaba ang isang matangkad na lalaki, nakasuot ng isang mamahaling suit na tila hindi nababagay sa hamak na eskinita ng barangayista. Esperanza. Ang mukha nito'y gwapo sana, kung hindi lang puno ng kayabangan at galit. Miss, kinakausap kita, dagdag pa ng lalaki, ang boses ay walang bakas ng anumang pag-aalala. Look at this car. Baka nagasgasan to dahil sa kapabayaan mo. Namilog ang mga mata ni Alena. Hindi sa pag-aalala sa kotse, kundi sa kawalan ng puso ng lalaking nasa harap niya. Ang buong puhunan niya, ang pangkain sana nila para sa isang linggo, ay nakakalat na sa kalsada. Ang kariton na minanapan niya sa kanyang ama ay maisira na sa isang gulong. At ang inaalala nito ay ang posibleng gasgas sa kanyang sasakyan. Isang alaala ang biglang pumasok sa kanyang isip. Ang huling bili ng kanyang ina bago sila lamunin ng apoy. Alena, anak, ang lugaw na to ang bubuhay sa inyo. Huwag mong pababayaan. Kasabay ng alaala ay ang isa pang imahe, isang mabilis na kislap ng apoy, ang nakasusulasok na amoy ng usok, ang mga sigaw na hanggang ngayon ay gumigising sa kanya sa kalaliman ng gabi. Napailing siya, pilit iwinawaksi ang multo ng kahapon. Ngunit may isa pang sakit na masariwa pa. Ang boses ng kapatid niyang si Katrina sa telepono kanina lang. Ate, padalhan mo ko ng pera. Kulang na naman ang allowance ko. Trina, alam mong hirap din ako ngayon. Mahina ang benta, sagot niya, halos pabulong. Palagi namang yan ang dahilan mo. Kung sana hindi ka nagmamatigas dyan sa pagbebenta ng walang kwentang lugaw, di sana mas maginhawa ang buhay natin. Kasalanan mo to. At ibinaba nito ang telepono. Kasalanan ko. Ang mga salitang iyon ay umalingaw sa kanyang tainga, kasabay ng akusasyon ng lalaking nasa harap niya ngayon. Dahan-dahang tumayo si Alena, hindi na ininda ang putik sa kanyang dester. Tinignan niya ang lalaki mula ulo hanggang paa, at isang tapang na nagmula sa pagiging wala nang mawawala sa kanya ang biglang bumalong. Gasgas, mahinang tanong niya bago unti-unting lumakas. Gasgas lang ng kotse mo ang iniisip mo. Sir, nakikita mo ba to? Itinuro niya ang nagkalat na lugaw. Ito ang buhay ko. Ito ang pinagpuyatan ko buong gabi. Ito sana ang pambayad ko sa utang, pambili ng gamot at pangkain. Pero para sa'yo, basura lang to na dumungi sa maganda mong kalsada. Tila natigilan ang lalaki sa kanyang pagsagot. Ang galit sa mukha nito ay napalitan ng bahagyang pagkabigla, na para bang hindi siya sanay na sinasagot ng ganoon. Ngunit mabilis itong nakabawi. Dumukot ito ng wallet mula sa bulsa ng kanyang pantalon. Kumuha ito ng ilang pirasong 1,000 piso at walang awang iniabot sa kanya. O eto, sabi nito na may halong inis. Pambili mo ng bagong kaldero. At para sa susunod, mag-ingat ka. Hindi lahat ng kalye ay paradahan ng kariton mo. Tinitigan ni Alena ang pera, pagkatapos ay ang mukha ng lalaki. Ang alok nito ay hindi tulong, kundi isang insulto. Isang paraan para sabihing ang lahat ng pagod at pangarap niya ay may katumbas na presyo, at napakamura pa nito para sa isang tulad niya. Sa isang iglap, ikinuyom niya ang kanyang mga palad. Hindi ko kailangan ng pera niyo, mariin niyang sabi, ang bawat salita ay may bigat. Ang kailangan ko ay respeto. Isang bagay na mukhang hindi nabibili kahit gaano pa kayo kayaman. Tinalikuran niya ang lalaki, ang pera, at ang kotse nito. Lumuhod siyang muli sa tabi ng kanyang kariton, pinipilit na isalba kung ano pa ang maaaring isalba, kahit na alam niyang wala na. Naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Sunod-sunod na pumatak ang kanyang mga luha,
humahalo sa ambon at sa natapong lugaw sa lupa. Narinig niya ang muling pagsara ng pinto ng kotse, at ang mabilis na pagharurot nito paalis, iniwan siyang mag-isa sa kanyang kalbaryo. Ilang minuto siyang nanatiling nakaluhod doon, basang-basa at nanginginig sa ginaw at sa sama ng loob. Nang sa wakas ay naipon niya ang natitirang lakas para tumayo, napasandal siya sa isang poste ng kuryente para humugot ng hininga. At doon, sa mismong poste na kinasandalan niya, isang puting papel na nabasa na rin ng ulan ang nakaagaw ng kanyang pansin. Paunawad, Republiko. Isang malaking logo ng kumpanya ang nakatatak sa itaas, Fuentabella Land Corporation. Binasa niya ang mga salita, kahit pa nanlalabo ang kanyang paningin dahil sa luha. Ito ay isang formal na anunsyo. Ang buong lot, kasama na ang eskinita kung saan siya nagtitinda, ay nakatakda ng i-demolish para sa pagpapatayo ng isang bagong kondominium. Ang lahat ay kailangang umalis sa loob ng isang linggo. Nanginig ang kanyang mga kamay. Parang gumuho ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. At sa pinakailalim ng paunawa, sa ibabaw ng isang nakaprint na pangalan, ay may isang formal na pirma. Napatitig siya rito, pinoproseso ang nababasa. Pinagtibay ni Marcos Fuentabella, President and CEO, Fuentabella Land Corporation. Ang pangalan. Ang pirma. Iyon ang pangalan ng lalaking sumira sa kanyang araw. Ang lalaking kumitil sa kanyang pag-asa. Ang lalaking hindi lang basta sumagasa sa kanyang kabuhayan, kundi siya rin palang formal na magpapalaya sa kanya mula sa nag-iisang lugar na pinagkukunan niya ng pag-asa. Napahawak si Alena sa poste, ang kanyang mga tuhod ay tuluyang nanghina. Ang ulan ay biglang lumakas, na tila nakikidalamhati sa kanya, ngunit hindi niya na ito naramdaman. Ang tanging nararamdaman niya ay ang nakakabinging katahimikan ng isang pusong muling dinurog. Marcos, I'm looking at the weekly report. We are 2 days behind schedule on the Esperanza site. Ang boses ni Don Ricardo Fuentabella ay malamig at matalas, kahit pa nanggagaling lang ito sa speaker ng high-definition monitor sa conference room ni Marcos. Walang bakas ng pagiging ama, tanging ang otoridad ng isang hari na humihingi ng paliwanag sa kanyang basalyo. Huminga ng malalim si Marcos, pinanatiling kalmado ang kanyang mukha. We're handling it, Dad. May ilang minor issues lang sa mga illegal settlers. We are serving them the final notice today. Isang sarkastikong tawa ang narinig niya mula sa kabilang linya. Minor issues. Son, in this business, there are no minor issues, only costly delays. Every day that our equipment stands idle is ₱1,000,000 down the drain. Anong settlers? Squatters, Marcos. They are squatters. Get rid of them. Don't care how you do it, just get it done. Get rid of them. Para bang mga peste lang ang tinutukoy ng kanyang ama, hindi mga taong may buhay at pangarap. Napatango si Marcos, kahit pa may kung anong kumirot sa kanyang dibdib. Ito ang mundo ng mga Fuentabella. Ang progreso ay may presyo at madalas, ang mga maliliit na tao ang nagbabayad nito. Yes, sir. It will be done even tomorrow. Good. I expect results, not excuses. Nang mag-end ang call, napasandal si Marcos sa kanyang leather na upuan at marahas na hinilamos ang kanyang mukha. Ang pressure. Palagi itong nandyan, isang mabigat na balabal na ipinapataw sa kanya ng kanyang ama mula pa noong bata siya. Kailangan niyang patunayan ang kanyang sarili. Kailangan niyang higitan ang mga nagawa nito. Ang Fuentabella Tower ang kanyang pagkakataon. Bigla, pumasok sa kanyang isip ang isang imahe, isang babaeng nakaluhod sa gitna ng putik, ang mga mata ay nag-aapoy sa galit at pighati. Ang babaeng nagtitinda ng lugaw. Ang babaeng walang takot na sumagot sa kanya. Napakunot ang kanyang noo. Isang istorbo. Iyon lang siya. Isang maliit na aberya sa isang malaking plano. Pinindot niya ang intercom sa kanyang mesa. Carla, I want the clearing team on standby. Once the final notice is served, give them the go signal. No delays. Copy, sir, sagot ng kanyang sekretarya. Sa pag-aakalang tapos na ang usapin, hinarap niya ang mga blueprint ng Fuentabella Tower na nakalatag sa kanyang mesa. Ngunit habang tinititigan niya ang perpektong guhit ng salamin at bakal, ang imahe pa rin ng babae ang kanyang nakikita.
Ang nasira nitong kariton. Ang natapon na lugaw. Hindi ko kailangan ng pera nyo. Ang kailangan ko ay respeto. Napailing siya. Get grip, Marcos. Emotion. Ito ang laging sinasabi ng kanyang ama na pinakamalaking kahinaan sa negosyo. Ilang oras pa ang lumipas nang biglang bumukas ang pinto ng kanyang opisina. Pumasok ang kanyang sekretarya na si Carla, ang mukha ay balisa. Sir, I'm sorry, I tried to stop her. Sa likod nito ay sumulpot ang babaeng kanina pa gumugulo sa kanyang isip. Si Alena. Magulo ang buhok, basa pa rin ang damit, ngunit ang mga mata nito ay hindi na puno ng luha. Puno ito ng determinasyon. Sa isang kamay, hawak nito ang lukot na paunawa. Fuentabella, sabi ni Alena, ang boses ay nanginginig ngunit matatag. Humarap siya sa lalaking kaharap niya kanina sa kalsada. Ang lalaking sumira sa araw niya at wawasak sa buong buhay niya. Anong ginagawa mo rito? This is the private office, malamig na sabi ni Marcos, tumatayo mula sa kanyang upuan. Hindi na tinag si Alena. Lumapit siya sa mesa at inilatag ang papel. Ito po. Totoo po ba ito? Aalisin niyo po kami? Tiningnan ni Marcos ang papel, pagkatapos ay ang babae. Isinuot niya ang kanyang maskara ng pagiging propesyonal. Miss, I believe the notice is very clear. Fuentabella Land Corporation owns that property. We have all the necessary permits to develop it. It's the law. Ang batas, halos hindi makapaniwalang sagot ni Alena. Paano naman po ang batas para sa amin? Saan po kami pupunta? Yung maliit na pwesto pong iyon ang bumubuhay sa pamilya ko. I'm sorry, but that is not the company's problem, diretsong sabi ni Marcos, ang boses ay walang emosyon. Progress has the price, miss. Hindi pwedeng habang buhay ay manatili kayo dyan. Progeso, muling ulit ni Alena, isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang progreso niyo po ba ay kailangang itayo sa ibabaw ng mga nawasak na pangarap namin? Hindi nakasagot si Marcos. Masyadong matalas. Masyadong totoo. Sana po bigyan niyo kami ng kaunti pang panahon, pagmamakaawa ni Alena, ang tapang niya kanina ay unti-unti nang napapalitan ng desperasyon. Kahit isang buwan lang po. Para makahanap kami ng malilipatan. The deadline is final. I'm sorry. Hudyat iyon na tapos na ang usapan. Carla, please escort her out. Walang nagawa si Alena kundi magpatanggay palabas. Bago siya tuluyang lumabas, lumingon siyang muli kay Marcos, ang mga mata ay puno ng pagkadismaya. Hindi niyo po alam kung ano ang sinisira ninyo, sabi niya, bago tuluyang isara ang pinto. Naiwan si Marcos sa katahimikan ng kanyang opisina. Napaupo siya, pakiramdam niya ay mas napagod siya sa ilang minutong pag-uusap na iyon kaysa sa buong araw ng trabaho. Kinagabihan, habang pauwi, hindi niya napigilang magmaneho malapit sa barangayista. Esperanza. Sabi niya sa sarili, gusto lang niyang siguraduhin na maayos ang lahat. Mula sa loob ng kanyang naka-aircon na kotse, tanaw niya ang eksena. Naroon na ang malaking bulldozer. Ang mga natitirang tindera ay nagmamadaling nagliligpit ng kanilang mga gamit, ang mga mukha ay puno ng takot at pagmamadali. At sa gitna ng lahat ng kaguluhan, nakita niya si Alena. Nakatayo lang ito sa gilid, hindi gumagalaw. Nakatingin sa bulldozer na dahan-dahang gumigiba sa pundasyon kung saan dating nakatayo ang kanyang kariton. Walang luha. Walang sigaw. Tanging isang nakakabinging katahimikan sa kanyang mukha, na para bang pinapanood niyang gumuho ang kanyang buong mundo. At habang sinisimulan ng makina na durugin ang mga huling piraso ng kahoy ng kanyang nasirang pwesto, nakita ni Marcos ang pagyanig ng mga balikat ni Alena. At pagkatapos, sa isang iglap na parang isang manikang pinutulan ng tali, bumagsak ito sa lupa. Walang malay. Isang bagay ang pumitik sa loob ni Marcos. Ang lahat ng rason, lahat ng lohika, lahat ng turo ng kanyang ama tungkol sa pagiging matigas, lahat ay naglaho. Ang nakikita na lang niya ay isang babaeng nawala ng lahat, gumuho sa gitna ng kalsadang siya mismo ang nag-utos na sirain. Naramdaman niya ang paghigpit ng kanyang hininga. Isang pakiramdam na hindi niya kilala, konsensya, awa, pagsisisi, ang biglang bumaha sa kanyang sistema. Bago pa niya mapigilan ang sarili, ipinarada niya ang kotse sa gilid, pinatay ang makina, at binuksan ang pinto.
Habang humahakbang siya palabas, palapit sa katawang nakahandus sa isalupa, alam niyang lumabag siya sa lahat ng alituntunin ng kanyang mundo. Humakbang siya palayo sa pagiging isang Fuentabella at palapit sa pagiging isang tao. Ang unang naramdaman ni Alena ay ang ginaw. Isang ginaw na hindi mula sa ambon, kundi mula sa kaibuturan ng kanyang mga buto. Pagkatapos ay ang sakit ng ulo, kumikirot sa bawat pagtibok ng kanyang puso. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Puti. Isang puting kisame ang sumalubong sa kanya, hindi ang madilim na langit ng gabi o ang yero ng bubong ng nirerentahan niyang kwarto. Napabalikwas siya ng bangon at kasabay nito ang pag-ikot ng kanyang paningin. Nasaan ako, bulong niya sa sarili. Nasa isang malambot na kama siya, nakabalot sa isang kumot na amoy mamahalin. Ang silid ay maluwag at moderno, ang mga pader ay kulay abo at puti. May isang malaking bintana na tanaw ang libo-libong ilaw ng syudad sa gabi. Taliwas na taliwas sa masikip at madilim na kwartong kinasanayan niya. Ang huli niyang natatandaan ay ang nakabibinging ugong ng bulldozer, ang pagguho ng mga pangarap niya, at ang kadiliman na unti-unting lumamon sa kanya. Sino ang nagdala sa kanya rito? Saan ito? Ang pinto ng kwarto ay dahan-dahang bumukas. At mula roon, pumasok ang huling taong inaasahan niyang makita. Si Marcos Fuentabella. Wala na ang mamahaling suit nito. Nakasuot na lang ito ng simpleng puting t-shirt at gray na sweatpants. May dala itong isang baso ng tubig at ilang tableta sa kabilang kamay. Napaatras si Alena hanggang sa sumayad ang kanyang likod sa headboard ng kama. Ang takot at galit ay muling bumalik. Anong ginagawa ko rito? Anong kailangan mo sakin? Nanginginig niyang tanong. Huminahon ka, mahinahon na sabi ni Marcos, itinaas ang dalawang kamay na parabang nagpapakita na wala siyang masamang intensyon. Nawalan ka ng malay kanina. Dinala kita rito. Bakit? Tanong ni Alena, ang boses ay puno ng pagdududa. Pagkatapos mong sirain ang lahat, bakit mo pa ako tinulungan? Hindi agad nakasagot si Marcos. Inilapag niya ang baso at gamot sa bedside table. Tumingin siya sa malayo, sa mga ilaw ng syudad, bago muling humarap kay Alena. I'm sorry, halos pabulong niyang sabi. Ang mga salitang iyon ay tila napakahirap para sa kanya na bigkasin. Hindi ko dapat hinayaan na mangyari iyon. Natawa si Alena ng mapakla. Sorry. Ganoon lang ba kadali iyon para sa inyo? Isang salita lang tapos okay na ang lahat. Fuentabella, ang sorry nyo ay hindi maibabalik ang nawala sakin. Alam ko, mabilis na sagot ni Marcos, ang boses ay may bahid ng sinseridad sa unang pagkakataon. Alam kong hindi. Pero wala kang ibang mapupuntahan. Gabi na. Umuulan. Tumayo si Alena mula sa kama, kahit paramdam niya ang panghihina ng kanyang mga tuhod. Kailangan niyang makaalis. Hindi siya pwedeng manatili sa teritoryo ng kanyang kaaway. Salamat na lang sa tulong mo pero aalis na ako. Saan ka pupunta? Tanong ni Marcos, humarang sa kanyang daraanan. Wala ka nang babalikan sa sta. Esperanza. Ang nirerentahan mo kasama rin sa ade-demolish. Natigilan si Alena. Nga pala. Pati ang maliit na kwartong tinutuluyan niya ay kasama sa proyektong ito. Sa isang iglap, naramdaman niya ang kumpletong kawalan ng pag-asa. Wala siyang pera. Wala siyang pamilyang matatakbuhan. Ang tanging kapatid niya ay mas gugustuhin pang makita siyang nagdurusa. Wala siyang mapupuntahan. Literal. Napayuko siya at isang butil ng luha ang pumatak sa sahig na gawa sa kahoy. Ang bigat. Ang bigat-bigat ng lahat. Stay here, sabi ni Marcos, ang boses ay mas malumanay na ngayon. For tonight. O kahit ilang araw hanggang sa makahanap ka ng malilipatan. This is one of SF condominium units. Walang nakatira rito. Itinaas ni Alena ang kanyang mukha, puno ng pagtataka. Bakit mo to ginagawa? Dahil may responsibilidad ako sa nangyari, sagot ni Marcos, umiiwas ng tingin. Let's just call it temporary compensation. Kabayaran. Ang salitang iyon ay muling tumatak sa isip ni Alena. Ganoon ba talaga ang tingin nito sa kanya? Isang problema na kailangang bayaran para mawala? Ngunit sa kabila ng insulto, alam niya ang katotohanan. Wala siyang pagpipilian. Nasa bingit siya ng kawalan,
at ang lalaking ito, ang mismong dahilan ng kanyang pagbagsak, ang nag-iisang nag-aalok sa kanya ng lubid. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Dahan-dahan lang siyang tumango. Nakahinga ng maluwag si Marcos. Itinuro niya ang kusina at ang sala. Feel free to use anything you need. May ilang pagkain sa ref, iiwanan na muna kita para makapagpahinga ka. Kumuha siya ng wallet at naglabas ng ilang libong piso, katulad ng ginawa niya kanina sa kalsada. Ngunit sa pagkakataong ito, imbes na iabot sa kanya, maingat niya itong inilapag sa ibabaw ng maliit na mesa sa sala. Para sa mga kakailanganin mo bukas. Huwag kang mag-alala, hindi to bayad utang. It's just help. Pagkatapos noon ay tumalikod na ito at lumabas, isinara ang pinto ng marahan. Naiwan si Alena sa katahimikan at kalawakan ng condominium unit. Nilapitan niya ang bintana at pinagmasdan ang syudad na hindi natutulog. Ang bawat ilaw ay kumakatawan sa isang bahay, isang pamilya, isang buhay. At siya, isa siyang anino na naligaw sa isang lugar na hindi para sa kanya. Kinuha niya ang kanyang lumang cellphone mula sa bulsa ng kanyang duster. May isang text message. Mula kay Katrina. Binuksan niya ito, umaasa sa kahit katiting na pag-aalala. Ngunit ang nabasa niya ay lalo lang dumurog sa kanyang puso. Nini G-A-B-E-V-C-R N-E-I N-G-C-T-S-T Narinig kong pinalayas ka na. Buti nga sa'yo. Huwag mo kong hahanapin. Ikinuyom niya ang kanyang palad sa paligid ng cellphone, pinipigilan ang isang hikbi na kumawala. Ang sarili niyang kapatid. Ang sarili niyang kadugo. Sa sandali na kailangan niya ng karamay, lalo pa siyang itinulak palayo. Napaupo siya sa sahig, ang likod ay nakasandal sa malamig na salamin ng bintana. Ang luha na kanina pa niya pinipigilan ay tuluyan ng bumuhos. Niyakap niya ang kanyang mga tuhod, habang ang katawan ay nanginginig sa pag-iyak. Nasa isang ligtas siyang lugar, ngunit pakiramdam niya ay mas lalo siyang nawawala. Nakakulong sa isang gintong haula na pagmamay-ari ng mismong taong sumira sa kanyang buhay. At sa buong mundo, wala siyang ibang makapitan. Pakiramdam niya, nag-iisa na lang talaga siya. 3 araw na ang nakalipas mula nang iwan ni Marcos si Alena sa kanyang condominium unit. 3 araw na rin siyang hindi mapakali sa kanyang opisina. Sa bawat pagpirma niya sa isang dokumento, sa bawat pag-upo sa isang meeting, isang imahe lang ang bumabalik sa kanyang isipan. Ang mukha ni Alena na basang-basa ng luha, nakaupo sa sahig at yakap-yakap ang sarili. Sir, are you okay? Tanong ni Carla, ang kanyang sekretarya, habang inilalapag ang isang tasa ng kape sa kanyang mesa. Kanina pa po kayo tulala. Napailing si Marcos. I'm fine. Just thinking about Sige. Ano nga ba ang iniisip niya? Sabi niya sa sarili, obligasyon lang ito. Isang paraan para patahimikin ang biglaang pag-usbong ng kanyang konsensya. Ngunit kung obligasyon lang, bakit niya inutusan si Carla na ipag-grocery ito kahapon? Bakit niya personal na pinili ang mga prutas at gulay, at idinagdag pa ang isang maliit na sako ng bigas? At bakit niya iniwan ang mga ito sa labas ng pinto ng unit nang hindi man lang nagpapakita? Hindi niya alam ang sagot. Ang alam niya lang, may kung anong nag-udyok sa kanya na siguraduhing maayos ang kalagayan ng babae. Kinagabihan, muli niyang natagpuan ang sarili sa harap ng pinto ng unit. May dala siyang paper bag na naglalaman ng mainit na hapunan mula sa isang restaurant. Katwiran niya sa sarili, baka hindi pa ito kumakain ng maayos. Baka naubos na ang pera. Kumatok siya ng 3 beses, dahan-dahan. Ilang sandali pa bago bumukas ang pinto. Sumilip si Alena, ang mga mata ay may bakas pa rin ng kalungkutan, ngunit mayroon ng kaunting kulay sa kanyang pisngi. Mukhang nakaligo na ito at nakapagpalit ng damit, isang simpleng t-shirt at shorts na malamang ay kasama sa mga ipinabili niya kay Carla. Fuentabella, gulat niyang sabi. Marcos. Just call me Marcos, pagtatama niya. Nag-order ako ng sobrang pagkain. I thought baka gusto mo. Itinaas niya ang paper bag. Nag-aalangan si Alena. Ang pagitan nila ay puno ng hindi nabibigkas na mga salita, ang pagkasira, ang paghingi ng tawad, ang alok ng tulong. Sa huli, dahan-dahan niyang binuksan ng mas malaki ang pinto. Isang tahimik na imbitasyon. Pumasok si Marcos, pakiramdam niya ay isa siyang estranghero sa sarili niyang pag-aari.
Malinis ang buong unit. Nakaayos na ang mga damit sa isang sulok. Ang hangin ay may amoy ng sabon, hindi na amoy ng kalungkutan. Inilapag niya ang pagkain sa maliit na dining table. Walang nagsasalita. Ang katahimikan ay nakakabingi. Kumusta ka na? Basag ni Marcos sa katahimikan. Okay lang, mahinang sagot ni Alena, hindi nakatingin sa kanya. Salamat sa mga pinadala mo. Walang anuman. Nagkaroon na naman ng katahimikan. Para silang dalawang tao mula sa magkaibang planeta na biglang napadpad sa iisang kwarto. Siya, ang sanhi ng kanyang pagdurusa. Siya, ang biktima ng kanyang ambisyon. Para basagin muli ang katahimikan, nagsalita si Marcos. Gusto mong kumain? Tumango lang si Alena. Sabay silang kumain, tanging ang tunog ng mga kubyertos ang maririnig. Pagkatapos, habang nagliligpit si Alena ng pinagkainan, hindi napigilan ni Marcos na magtanong. Ano ang plano mo ngayon? Huminto si Alena sa kanyang ginagawa. Maghahanap ako ng trabaho. Kahit ano. Pag-ipunan kong muli yung kariton. May determinasyon sa kanyang boses. Hindi ako pwedeng manatili rito habang buhay. Bakit ganoon na lang kahalaga sa'yo ang lugaw na iyon? Tanong ni Marcos. Ang tanong ay hindi pang usig kundi purong kuryosidad. Sa unang pagkakataon, tiningnan siya ni Alena ng diretso sa mata. At sa kanyang pagkagulat, nagsimula itong magkwento. Ikinuwento niya ang kanyang mga magulang. Kung paano sila nagsimula sa isang maliit na kaldero, kung paano nila pinangarap na magkaroon ng maliit na karinderya. Kung paano ang bawat mangkok ng lugaw ay hindi lang pagkain, kundi simbolo ng kanilang pagmamahal at pagsisikap. Iyon na lang ang naiwan sa akin mula sa kanila, pagtatapos niya, ang boses ay bahagyang nanginginig. Nakinig lang si Marcos. Walang halong paghusga. Sa bawat salita ni Alena, unti-unting nabubura ang imahe ng isang key squatter o isang key problema. Ang nakikita niya ngayon ay isang anak na nangungulila, isang babaeng may pangarap na dinurog. Kumusta na ang kapatid mo? Tanong niya, naaalala ang sinabi nito sa kanyang opisina na ang lugawan ang bumubuhay sa pamilya nito. Biglang nagbago ang anyo ng mukha ni Alena. Ang bahagyang init ay napalitan ng lamig. Wala kaming pamilya, maikli niyang sagot at tumalikod para ituloy ang paghugas ng pinggan. Alam ni Marcos na may nasabi siyang mali. Ngunit bago pa siya makapagsorry, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Ang pangalan ng kanyang ama ang lumabas sa screen. Don Ricardo. Agad siyang kinabahan. Mabilis siyang tumayo at lumayo ng kaunti. Hello, Dad. Marcos, nasaan ka? I've been calling your landline. Nabalitaan ko mula sa accounting na may ginamit kang company fund para sa groceries. At in charge mo rin ang hapunan mo sa guest card. Anong nangyayari? Napalunok si Marcos. I'm at the Forbes unit, Dad. Checking on some maintenance issues. Isang kasinungalingan. Mabilis at halos otomatiko. Tiningnan niya si Alena, na ngayon ay nakatayo sa mailababo, nakatalikod pa rin ngunit alam niyang nakikinig ito. Maintenance? Gabi na. Umuwi ka na. We have an early meeting with the investors tomorrow. At tigilan mo na ang paggamit ng company resources para sa personal mong kalokohan. Yes, Dad. Pauwi na ako. Pagkababa niya ng telepono, ang hangin sa kwarto ay tila lalong bumigat. Alam niyang narinig ni Alena ang pag-uusap. Alam niyang nahuli siya sa isang kasinungalingan. Itinatago niya ito. Itinatago niya ang pagtulong niya. Kailangan ko nang umalis, sabi niya, hindi makatingin kay Alena. Salamat sa hapunan, sagot nito, hindi pa rin lumilingon. Nang nasa pinto na si Marcos, bigla siyang napatigil. Sa isang maliit na mesa sa tabi ng pinto, may nakapatong na isang maliit na mangkok. Sa loob nito ay may kaunting lugaw. Malapot, maputi at may amoy ng luya at bawang. Tumingin siya kay Alena. Nakatalikod pa rin ito. Nag-try akong magluto kanina, sabi nito, ang boses ay halos hindi marinig. Mula sa mga pinamili mo. Para hindi masayang. Tinitigan ni Marcos ang mangkok ng lugaw. Hindi ito mukhang espesyal. Ngunit sa sandaling iyon, ang simpleng lugaw na iyon ay tila may kakaibang bigat. Isang simbolo ng pagbangon. Isang simbolo ng pasasalamat. At marahil,
isang simbolo ng kapayapaan sa pagitan nilang dalawa. Tumango siya kahit hindi ito nakikita ni Alena at lumabas. Habang naglalakad siya sa hallway, hindi niya maalis sa isip ang amoy ng lugaw na iyon. Isang amoy na simple, ngunit may dalang kakaibang pakiramdam. Isang pakiramdam ng tahanan. Ngunit ang pakiramdam na iyon ay biglang naputol nang muling tumunog ang kanyang cellphone. Isang unknown number. Sinagot niya ito. Hello? Is this Jim Marcos Fuentabella? Isang boses ng babae ang narinig niya. May tono ito ng kayabangan. Yes, this is he. Who's this? Ah, good. The name is Katrina Reyes, sabi ng babae sa kabilang linya. I believe you're keeping my sister, Alena. Nabalitaan ko kasing mayaman daw ang nakasagasa sa kanya. As thank you and I need to talk. Natigilan si Marcos. Ang mga palad niya ay biglang nanlamig. Katrina Reyes. Ang kapatid. Ang ahas ay lumabas na mula sa kanyang pinagtataguan. Ilang araw na ang lumipas. Para kay Alena, ang bawat araw sa loob ng condominium unit ay isang kakaibang halo ng pasasalamat at pagkakonsensya. Pinasasalamatan niya ang pagkakaroon ng isang ligtas na bubong sa kanyang ulunan at pagkain sa kanyang tiyan. Ngunit kinokonsensya siya dahil ang lahat ng ito ay galing sa lalaking sumira ng kanyang buhay. Si Marcos. Halos gabi-gabi na itong dumadalaw. Palagi itong may dalang pagkain o kung anumang maliliit na bagay, isang set ng Tupperware, isang bagong kumot, isang libro. Palagi nitong sinasabi na inapadaan lang ki-oat may sobrang binili. Ngunit alam ni Alena na hindi iyon totoo. Ang mga pagdalaw na ito ay sinasadya. At sa bawat pag-uusap nila, unti-unti niyang nakikita ang tao sa likod ng maskara ng mayaman at aroganteng si. Nakikita niya ang pagod sa mga mata nito, ang bigat ng pressure mula sa pamilya nito, at ang isang sinseridad na pilit nitong itinatago. At sa kabila ng lahat, nagsisimula siyang makaramdam ng isang bagay na matagal na niyang kinalimutan, ang pakiramdam na may nag-aalala sa kanya. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng mga damit na bigay sa kanya, may kumatok sa pinto. Inakala niyang si Marcos iyon, kaya't binuksan niya ito nang may maliit na ngiti sa kanyang mga labi. Ngunit ang ngiti ay agad na naglaho. Hindi si Marcos ang nasa labas. Isang babaeng nakasuot ng hapit na bestida at makapal na make-up ang nakatayo roon, tinitingnan siya mula ulo hanggang paa na may halong pang-insulto. Trina, halos hindi makapaniwalang bulong ni Alena. So, ito na pala ang palasyo mo ngayon, ate, sarkastikong sabi ni Katrina, itinutulak ang pinto at walang paalam na pumasok sa loob. Not bad. Ang galing mo talagang dumiskarte. Isang iyak lang, may nakuha ka na agad na mayamang tagapagligtas. Napatulala si Alena. Ang sakit ng mga salita ng kanyang kapatid ay tumusok ng malalim. Anong ginagawa mo rito? Paano mo nalaman na nandito ako? May mga paraan ako, ate, sagot ni Katrina habang inililibot ang kanyang mga mata sa buong unit. At bakit naman hindi ako pupunta? Para makita kung gaano nakasarap ang buhay mo habang ako nagtitiis. Nagtitiis, hindi napigil ang sagot ni Alena. Trina, nawalan ako ng lahat. Ang kariton, ang pwesto, lahat. At pinalitan naman agad, di ba? Tumawa si Katrina. Isang isisipa ang pumulot sa'yo. Sabihin mo nga, anong ginawa mo para makuha ang lahat ng ito? Siguro naman hindi lang pagluluto ng lugaw ang ibinayad mo. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Katrina. Hindi napigilan ni Alena ang kanyang sarili. Ang kanyang kamay ay tila may sariling isip. Ang galit, ang sakit, ang pighati, lahat ay bumuho sa isang sampal na iyon. Napahawak si Katrina sa kanyang pisngi, ang mga mata ng lalaki sa gulat at galit. How dare you? Pagkatapos kitang tulungang mahanap ang lalaking to, ito ang igaganti mo sakin. Tinulungan, naguguluhang tanong ni Alena. Ako ang tumawag sa kanya. Ako ang nagsabi kung nasaan ka. Para ano? Para naman makatikim ako ng biyaya mula sa bago mong sponsor. Pero ano tong ginagawa mo? Masyado kang madamot, ate. Masyado kang sakim. At sa sandaling iyon, ang pinto ay muling bumukas. Pumasok si Marcos, ang mukha ay seryoso.
Natigilan ito nang makita ang eksena, si Katrina na umiiyak habang hawak ang pisngi, at si Alena na nanginginig sa galit. Anong nangyayari dito? Mariing tanong ni Marcos. Sir Marcos, mabilis na lumapit si Katrina kay Marcos, ang kanyang mga luha ay biglang dumami. Tingnan niyo po ang ginawa niya sa akin. Nag-aalala lang naman po ako sa kanya, kaya ako pumunta, tapos sinampal niya ako. Sabi niya, wag daw akong manghihimasok sa kanila. Tiningnan ni Marcos si Katrina, pagkatapos ay si Alena. Ang mukha niya ay mahirap basahin. Trina, umalis ka na, mahinahon ngunit may otoridad niyang sabi. Pero sir, sinabi kong umalis ka na, ulit ni Marcos, ang boses ay mas matigas na ngayon. Dumukot siya ng pera sa kanyang wallet at iniabot kay Katrina. Heto. At huwag ka nang babalik dito. Kinuha ni Katrina ang pera ng may ngiting tagumpay. Bago siya umalis, binigyan niya si Alena ng isang tingin na puno ng panunuya. Nang silang dalawa na lang ang naiwan, ang katahimikan ay mas mabigat kaysa dati. Hindi makatingin si Alena kay Marcos. Ang hiya ay bumalot sa kanyang buong pagkatao. Ang pinakamasakit na parte ng kanyang buhay, ang kanyang relasyon sa kanyang kapatid, ay nasaksihan ng lalaking unti-unti na niyang pinagkakatiwalaan. Alena, panimula ni Marcos. Huwag, puto ni Alena, ang boses ay basag. Alam ko na ang iniisip mo. Na isa kaming magulong pamilya. Na isa akong malaking problema na dinala mo sa buhay mo. Hindi yan totoo. Totoo yon, sigaw niya, hindi na napigilan ang emosyon. Isa akong gulo, Marcos. At nadadamay ka na. Siguro mas mabuti kung aalis na lang ako. Kinuha niya ang isang maliit na bag at nagsimulang ilagay ang ilang damit niya. Mabilis na lumapit si Marcos at hinawakan ang kanyang braso para pigilan siya. Saan ka pupunta? Gabi na. At hindi ka gulo. Bitawan mo ko, pilit na kumakawala si Alena. Pabigat lang ako sa'yo. Ginamit mo lang ako para sa konsensya mo at ngayon, pati pamilya ko, problema mo na rin. Hindi ka pabigat, giit ni Marcos, mas humigpit ang hawak. At hindi kita ginamit. Talaga? Bakit mo ako tinatago? Bakit kailangan mong magsinungaling sa tatay mo? Kasi kinakahiya mo ako. Kasi isa lang akong responsibilidad na ayaw mong malaman ng iba. Ang mga salitang iyon ay tumama kay Marcos. Dahil may katotohanan doon. Ngunit hindi sa paraang iniisip ni Alena. Itinatago niya ito, hindi dahil sa kahihiyan, kundi dahil sa takot. Takot sa kung anong gagawin ng kanyang ama kapag nalaman ito. Habang nagpupumigla si Alena, biglang may nahulog mula sa bulsa ng jacket ni Marcos. Isang folder. Bumagsak ito sa sahig at bumukas, nagkalat ang mga lamang papel. Napahinto sila pareho. Kinuha ni Alena ang isang papel na pinakamalapit sa kanya. Isa itong architectural plan. Sa itaas, nakasulat ang pangalan ng proyekto, Fuentabella Tower. At sa ibaba, nakalagay ang mga salitang, Phase 2, Commercial Space Leasing. Nanginig ang kanyang mga kamay. Nakita niya ang listahan ng mga posibleng tenant para sa ground floor ng itatayong gusali. At sa pinakaunang numero, may nakasulat na pangalan na may kasamang sketch ng isang maliit at modernong coffee shop. Tenant Prospect #1, Tahanan Cave, Keith Alena Reyes. Itinaas niya ang kanyang paningin kay Marcos, puno ng pagkalito. Ano to? Ngunit bago pa makasagot si Marcos, ang kanyang cellphone na naiwan sa mesa ay tumunog. Naka-speaker mode ito. Isang pamilyar na boses ang narinig ni Alena, ang boses ng sekretarya ni Marcos. Sir, tumawag po ulit si Don Ricardo. He wants to know why you're still at the Forbes unit. Sabi po niya, he's getting suspicious. Also, pinapaalala niya po na ang temporary responsibility niyo ay dapat matapos na as soon as the project starts. Baka daw po malaman pa ng media at makasira sa image ng BESU. Temporary responsibility. Pansamantalang responsibilidad. Binitiwan ni Alena ang papel. Ang lahat ng init at pag-asa na nagsimulang mamuo sa kanyang puso ay biglang nagyelo. Ang sketch ng Tahanan Cave ay naging isang kasinungalingan. Ang pag-aalala ni Marcos ay naging isang obligasyon. Ang mga salita ng kanyang kapatid kanina ay umalinggaw sa kanyang isipan.
Tiningnan niya si Marcos, ang mga mata ay puno ng sakit at pagtataksil. So, totoo nga, bulong niya. Isa lang akong responsibilidad na kailangan mong tapusin. Temporary responsibility. Ang dalawang salitang iyon ay paulit-ulit na tumatakbo sa isip ni Alena, na parang sirang plaka. Mas masakit pa ito kaysa sa sampal ni Katrina, mas malupit pa kaysa sa ugong ng bulldozer. Dahil ang mga salitang iyon ay nanggaling, kahit hindi direkta, sa lalaking nagsimula na niyang pagkatiwalaan. Alena, let me explain, sabi ni Marcos, mabilis na pinatay ang speaker ng kanyang cellphone at pinulot ang mga nagkalat na papel. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Ngunit si Alena ay hindi na nakikinig. Ang tiwalang unti-unting nabuo ay gumuho sa isang iglap, iniwan siyang muli sa ilalim ng mga guho. Explain what? Malamig niyang tanong, umatras palayo. Na ginagamit niyo lang ako. Na isa lang akong item sa checklist niyo para masabing naging responsable, ang Fuentabella Land Corporation. Itong tahanan cave. Tiningnan niya ang sketch na hawak pa rin niya at pagkatapos ay dinurog ito sa kanyang palad. Ito ba ang pampatahimik niyo sa akin? Isang maliit na pwesto sa building na itinayo niyo sa ibabaw ng mga pangarap ko. Hindi. Hindi yan totoo, git ni Marcos. That plan that was my idea. Real one. Hindi alam ng kumpanya yan. Hindi alam ng tatay ko. Pero narinig ko. Narinig ko mismo, sumbat ni Alena, ang boses ay tumataas na. Isa lang akong temporary responsibility na kailangang tapusin. Para hindi masira ang image ng bese. Ganoon ba talaga kayo? Lahat ba sa inyo ay tungkol sa imahe? Sa pera? Ang sakit sa kanyang dibdib ay napalitan ng isang malamig na galit. Isang galit na hindi lang para kay Marcos, kundi para sa buong sistema na kinakatawan nito. Ang sistema kung saan ang mga tulad niya ay nagiging numero lang sa isang financial report. Hindi na niya hinintay pa ang sagot ni Marcos. Mabilis siyang pumasok sa kwarto at isinara ang pinto ng malakas. Isinandal niya ang kanyang likod dito at doon, sa dilim, hinayaan niyang bumagsak ang kanyang mga luha. Mga luha ng galit ng pagkadismaya ng katangahan. Naniwala ka kasi, Alena, sabi niya sa sarili. Naniwala ka na pwedeng maging mabuti ang isang tulad niya. Naniwala ka na pwedeng may mag-alala sa'yo. Kinabukasan, hindi siya lumabas ng kwarto. Hindi niya ginalaw ang pagkaing iniwan ni Marcos sa labas ng kanyang pinto. Ang tanging ginawa niya ay humiga sa kama, nakatitig sa kisame, habang ang isip ay lumilipad. Kung ganito kalupit ang mga Fuentabella, gaano pa karami ang mga taong nasagasaan na nila para lang sa kanilang progreso. Dala ng isang biglaang impulse, kinuha niya ang kanyang cellphone. Binuksan niya ang internet browser, isang bagay na bihira niyang gawin dahil sa mahal na data. Ngunit ngayon, kailangan niya ng mga sagot. Nag-type siya sa search bar, Fuentabella Land Corporation Controversies. Ang mga resulta ay dumagsa. Mga artikulo, mga blog post, mga forum. Ang karamihan ay mga papuri tungkol sa kanilang mga proyekto. Ngunit sa ilalim ng mga iyon, sa mga mas lumang pahina, may mga nakatagong kwento. Dese, inakusahan ng land grabbing sa Laguna. Mga residente ng Tondo, sa pilitang pinalayas para sa bagong port project. Pamilya ng mangingisda, naghain ng kaso laban sa Fuentabella-owned resort sa Batangas. Binuksan niya ang isang blog post na isinulat ilang taon na ang nakalipas. Ito ay mula sa isang anak ng magsasaka na pinalayas din sa kanilang lupain. Binasa ni Alena ang bawat salita, at sa bawat pangusap, pakiramdam niya ay binabasa niya ang sarili niyang kwento. Ang paunang alok na mababa. Ang pananakot. Ang paggamit sa batas para baluktutin ang katwiran. Ang biglaang pagdating ng mga bulldozer. Ang pakiramdam ng kawalan ng kapangyarihan. At sa huli, nag-alok sila ng financial assistance, basa niya sa isang bahagi ng blog. Isang halaga na para sa kanila ay barya lang, ngunit para sa amin ay isang insulto. Isang paraan para bilhin ang aming pananahimik at para masabi nilang naging makatao sila. Napahigpit ang hawak ni Alena sa kanyang cellphone. Ang pattern. Parehong-pareho. Ang pagtulong sa kanya ni Marcos, ang pagpapatira sa kanya sa kondo, ang sketch ng Tahanan Cave, hindi iyon kabaitan. Iyon ay isang corporate strategy. Isang damage control.
Isang malamig na pakiramdam ang gumapang sa kanyang buong katawan. Napagtanto niya na hindi lang siya isang biktima ng isang aksidente. Isa siyang biktima ng isang sistema, isang pamilyang sanay na sanay ng manira ng buhay para sa kanilang kapakanan. At si Marcos, gaano man ito kabait sa kanya, ay parte ng sistemang iyon. Isa siyang Fuentabella. Kinahapunan, muling kumatok si Marcos sa kanyang pinto. Alena, please, mag-usap tayo. Hindi ka pa kumakain. Dahan-dahang binuksan ni Alena ang pinto. Ang kanyang mukha ay kalmado na. Wala nang luha. Wala nang galit. Tanging isang malamig at matigas na resolusyon. Kumain na ako, pagsisinungaling niya. Good, nakahinga ng maluwag si Marcos. May dala na naman itong paper bag. I brought you some books. Baka naiinip ka na rito. Umiti ito, isang iting nag-aalangan. Hindi umiti pa balik si Alena. Tinitigan niya lang ito. Alam mo, Marcos, panimula niya, ang boses ay walang emosyon. Nagbasa nga ako kanina. Hindi sa libro. Sa internet. Napakunot ang noo ni Marcos. Anong ni? Binasa ko ang tungkol sa pamilya mo. Ang tungkol sa kumpanya niyo, pagpapatuloy ni Alena. Ang Laguna. Ang Tondo. Ang Batangas. Ang dami niya na palang natulungan na mawala ang kanilang mga problema. Biglang nagbago ang mukha ni Marcos. Ang ngiti ay naglaho, napalitan ng isang itsurang hindi mabasa. Ang galing ng strategy niyo, sabi ni Alena, may bahid ng sarkasmo. Manira, tapos mag-alok ng tulong para magmukhang mabait. Para makatulog kayo ng mahimbing sa gabi. Sabihin mo sakin, ang pagtulong mo ba sakin ay parte rin ang training mo bilang isang Fuentabella? Natigilan si Marcos. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Ang awa mo ba, di? Tanong ni Alena, lumapit ng isang hakbang. Ay isa lang ba talagang bahagi ng business plan ng pamilya niyo, Ginlig Fuentabella? Ang tanong ay binitiwan niya na parang isang punyal, direktang nakatutok sa puso ni Marcos. Bago pa man makasagot si Marcos, isang malakas na katok ang narinig nila mula sa pinto ng unit. Isang katok na may otoridad at hindi naghihintay ng paanyaya. Pareho silang napalingon. Ang pinto ay dahan-dahang bumukas, at isang matandang lalaki na nakasuot ng eleganteng barong ang pumasok. Mayroon itong puti ng buhok, ngunit ang tindig ay matikas at ang mga mata ay kasing talas ng isang agila. Tiningnan nito si Marcos, at pagkatapos ay ibinaling ang tingin kay Alena, sinusuri siya mula ulo hanggang paa na may hindi maitatagong pagkamuhi. So, nagsalita ang matandang lalaki, ang boses ay malamig at puno ng kapangyarihan. This is the reason for Envison's distractions. Si Don Ricardo Fuentabella. Narito siya. Humarap ito kay Marcos, ang mukha ay puno ng pagkadismaya. So ito pala ang maintenance issue mo, Marcos. Isang babae. Napatayo si Alena ng tuwid. Sa isang iglap, naintindihan niya ang lahat. Ang takot ni Marcos. Ang mga pagsisinungaling nito sa telepono. Ang lahat ng ito